mga magulang at mga mahal po naming mga panauhin at kaibigan, yung pong larawan, yung rebulto per se, hindi po masama. Meron tayong mga larawan ng ating mga magulang para maalaala natin sila, mga mahal natin sa buhay. May mga rebulto tayo ng mga bayani para natin gunitain ang kanilang kabayanihan. Pero alin po yung tinutukoy po ng Panginoon Diyos na masama? Pagka yung larawan, pagka yung imahen, pagka yung rebulto, niluhuran mo na at sinamba. Gaano kasama yun? Sabi ng Diyos, parurusahan ko kayo. Kaya kung pinupo naman po natin, hindi lang naman pong kinagis ng reliyon, lahat ng uri ng paniniwalang sumasamba sa mga Diyos-Diyusan o larawan, pinupuna po natin, hindi po para sila po'y tulig sa inlang. Hindi po. Hindi po para saktan ang damdamin nila, kundi ang nag-uudyok po sa amin, ang tao-sa-pusong pag-ibig at pagmamalasakit. Huwag po nilang gagawin yun. Magagalit ang Diyos. Parurusahan ng Diyos ang sino man na sasamba at maglilingkod sa mga larawan o sa mga Diyos-Diyusan. Kung halimbawa, kapatid na Arnel, ang kanilang pangangatwiran, yung pagsamba namin sa mga larawan, ipinatutungkol namin yan sa tunay na Diyos. Kaya papayag ba ang Diyos, kapatid na Arnel, sa Biblia po, na kung tayo po'y sasamba sa Kanya, dadaan pa tayo sa mga larawan? Una, walang ganong utos ang Diyos, kapatid na Joel. Sabi nga niya, huwag kang gagawa ng larawan at rebulto o imahen, pagkatapos luluhuran mo at paglilingkuran. Pero, sagupain natin yung tanong. Ang Diyos ba pumapayag na yung kanyang kalwalhatian yung ibigay niya sa larawang inanyuan? At sasabihin ng tao, hindi naman talaga yung larawan ng aming sinasamba, kung nakaluhod man kami doon, para sa Diyos yun. Ito sabi ng Diyos, ang babasahin ko po, Biblia, Isaias 42, ang talata po ay 8. Pakinggan po ninyo. Ako ang Panginoon, na siyang aking pangalan, at ang aking kalwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang aking mangkapurihan sa mga larawang inanyuan. Ang liwanag po, emphatic ang sinabi ng Panginoon Diyos. Siya daw anya ang Diyos, at yung kalwalhatian niya at kapurihan, hindi niya ibibigay sa iba, kahit pa sa mga larawang inanyuan. Ba't natin ikakatwiran ngayon? Kung nakaluhod man kami sa larawan, para sa Diyos yun. Sabi ng Diyos, wag! Yung kapurihan ko, hindi ko ibibigay diyan. Para maintindihan po natin sa isang ganitong paliwanag, kapatid na Joel, halimbawa, at sino man yung nagtanong, si Leonardo Gasmen, merong mag-asawa, medyo nagkagalit. Galit po yung babae doon sa kanyang asawang lalaki. Ang sabi niya, pinagtataksilan mo ko. Nakita ko, may kasama kang ibang babae. Holding hands pa kayo. Sabi nung lalaki, aba hindi. Yung paghawak ko sa kamay niya, para sa'yo yun. Kung nakaluhod man kami sa larawan, hindi talagang yung larawan, para sa Diyos yun. Sabi ng Diyos, huwag kayong gagawa ng anumang larawan o rebulto, pagkatapos sasambahin yung luluhuran at paglilingkuran. Yung aking kapurihan at yung aking kalwalhatian, hindi ko ibibigay sa iba, kahit pa sa larawang inanyuan. Sabi ng Diyos. Kaya bawal po yan ng ating Panginoon Diyos. Baka sabihin nila, kapatid na Arnel, noon yun. Baka sa panahong Kristiyano, pwede nang sumamba sa mga larawan. Talagang ayaw bumitiw. Ayaw bumitiw. Noon daw pwede, bawal. Pero ngayon, pwede na daw po. Ang babasahin ko po, panahong Kristiyano. Tayo po ngayon nasasaklaw ng tinatawag na panahong Kristiyano. Christian era. Pakinggan po ninyo, ito po'y sulat sa aklat ng mga gawa ng mga apostol, 17. Ang talata po ay 29 hanggang 31. Pakinggan po ninyo, panahong Kristiyano na po ito. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak,
o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayon iniuutos niya na magsisi sila't talikdan ang kanilang masamang pamumuhay sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanglibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Ito po, turo ng mga unang alagad ng ating Panginoong Kristo. Panahong Kristiyano po yan. Ano sabi? Huwag niyong aakalain na ang Diyos tulad lang ng larawang ginto, pilak, o bato na inukit lang ng karunungan ng tao. Isipin po ninyo, yung akalain mong ang Diyos